Proyekto Helmo. Karanasan ito ng yumao kong nanay. Bata pa lamang kami ay ikinikwento niya ito sa aming magkakapatid. Nung una, buong akala namin ay panakot lamang niya sa amin ito. Yung mga ikinikwento niya. Inuulit-ulit kasi niya ito tuwing patutulugin niya kami sa tanghali. Tandang-tanda ko pa noon na sa tuwing babanggitin na niya yung tungkol sa parte na may aswang, ay nagtataklob na ako ng kumot at mabilis na nakakatulog noon. Nung magdadalaga na ako, hindi ko akalaing muli itong ikikwento sa akin ni nanay. Sa pagkakataong yon, matanda na siya pero detalyadong-detalyado pa rin yung mga pangyayari sa kwento niya. Nakuha ko nga itong nakabisado dahil simula pagkabata, ikinikwento niya na sa amin ito. Tungkol po ito sa isang lalaking dayo sa lugar nila na kung tawagin nila ay Adonis. Hindi ito yung tunay nitong pangalan pero yun na ang nakasanayang itawag sa kanya ng mga kababaihang nakatira sa lugar nila. Paano naman kasi, sobrang kisig umano nito. Halos pagkaguluhan na umano ito ng mga kababaihan sa kanilang lugar. Maputi, makinis ang balat, matangkad, kulay abo yung mga mata. Napakatangos umano ng ilong. At yung mga labi niya ay parang labi ng isang babae. Perpekto yung hugis at kulay rosas. Ganyan kadetalyadong ilarawan ni nanay si Adonis. Dahil noong kapanahunan umano niya ay isa rin siya sa mga babaeng humanga sa angking kakisigan ng binatang ito. Sa katunayan, siya umano yung huling niligawan ni Adonis bago nito nilisan yung lugar nila at nagpakalayo-layo. 17 anyos pa lamang umano noon si nanay nang dumating si Adonis at ang pamilya nito sa barangay nila dito sa Cebu. Mga 22 anyos pa lamang umano noon si Adonis. Nang una umano itong makita ng mga kadalagahan doon ay naging usap-usapan na ito. May mga nagsasabing hindi ito purong Pilipino dahil sa kulay ng mga mata at ng mismong balat niya. Kung hindi mo nga raw ito maririnig na magsalita ng Tagalog ay hindi mo aakalaing Pilipino siya. Dahil nga dahil lang ito sa lugar ay hindi raw ito nakakapagsalita ng salitang Bisaya. Kakaiba umano ang karisma ni Adonis dahil kahit yung mga babaeng mas nakakatanda sa kanya, nahuhumaling din umano sa kanya noon. Para bang kapag tinitingnan ka umano nito ay otomatikong mabibighani ka sa kanyang karisma. Maging nga itong sinanay ay halos matulala umano nang una niya itong makita. Para daw kasi itong nakaharap sa mukha ng isang buhay na anghel. Napakaamo umano nito, lalo na kapag tinititigan mo yung mga mata niya. Simula nang dumating ito sa lugar nila, marami na ang nagsiwala ang mga kababaihan. Nagkalat umano yung mga poster, yung mga pagpapaalala ng mga nawawalang babae. Hindi lamang sa barangay nila, kundi pati na rin sa mga katabi nilang lugar. Simula nang mangyari yon ay binalaan umano ng lolo ko si nanay na wag munang maglalabas sa bahay at lalong wag ding lalapit kay Adonis at sa pamilya nito. Hindi umano alam ni nanay noon kung bakit pinapaiwas siya ni lolo sa pamilyang yon. Gayong hindi naman kalayuan ang bahay nito sa bahay nila. Isang araw, pumutok ang balita sa lugar nila na may nakitang bangkay ng babae sa may kakahuyan. Hindi naman umano ito mukhang ginahasa dahil kompleto pa yung suot nitong damit. Ang nakapagtataka, meron itong malaking sugat sa leeg na para bang nilapa ng isang mabangis at malaking hayop. Nakitaan din ito ng sugat sa tiyan kung saan nakalabas doon yung mga laman loob niya. Malapit lamang umano sa kanila ang kakahuyan
Kaya naman nagsisipuntahan sila doon para tingnan yung sinasabi nilang bangkay. Gayon na lamang umano ang pagkagulat ni nanay nang makita ang babaeng nakahandusay sa may damuhan. Napaiyak umano noon si nanay dahil nakilala niya yung babaeng ito. Yun ay walang iba kundi ang matalik niyang kaibigan na nakatira sa kabilang barangay. 2 araw bago ito natagpuang patay. Magkasama pa sila ni nanay. Masaya umano itong nagkikwento sa kanya tungkol kay Adonis na ayon dito ay niyaya siyang mamasyal. Masayang-masaya rin umano ito noon at sobrang excited. Nasabi pa nito kay nanay na sa may kakahuyan daw yung lugar na tagpuan nila ni Adonis. Ang buong akala pa noon ni nanay na biro lamang yon. Nagpapantasya lamang ito dahil sadyang malaki ang paghanga niya sa lalaking yon. Ultimo kasing iba pa nilang kaibigan ay ganun din ang sinasabi. Lalo na sa tuwing makikita nilang dadaan sa harapan nila ang binata. Naikwento umano ni nanay kina lolo at lola ang tungkol sa napagkwentuhan nila ng kaibigan niya bago ito namatay. Dahil doon, lalo siyang pinagsabihan ng mga ito na umiwas sa lalaking yun dahil may hinala sila na hindi ito pangkaraniwan. Tinawanan lamang daw yun ni nanay, yung sinabi ng lolo ko. Hindi dahil hindi siya naniniwala sa mga hindi pangkaraniwang nilalang kundi hindi siya makapaniwala na magiging aswang ang katulad ni Adonis o kung anumang klaseng elemento o kahit mamamatay tao. Ang impresyon kasi ni nanay noon ay puro pangit yung mga aswang gaya ng mga madalas ilalarawan sa kanila ng mga matatanda sa lugar. Malapit na umano ang pista ng lugar nila kaya naman inanyayahan ng mga kababaihan doon na tumalo sa inihandang sayawan ng kanilang punong barangay. Noong mga panahong yun ay mahilig talaga ang mga tao sa mga sayawan pero ibang klase naman kasi yung mga sayawan noon eh. Maliwanag ang paligid, hindi patay-sindi ang ilaw at napaka-formal ng pakikipagsayaw ng mga kababaihan. Nagpunta umano si nanay sa sayawan kasama yung isa pa niyang kapatid na lalaki, si Tito Noli. Nagulat umano sila nang makita nila roon si Adonis. Napakagwapo umano nito sa suot niyang damit na halatang pangmayaman. Nang makita umano nito si nanay ay nginitian siya nito. Maya-maya ay nilapitan na niya umano si nanay at niyayang sumayaw. Hindi maintindihan ni nanay kung bakit para siyang nahipnotismo kumbaga. Nakita na lamang umano niya ang sarili na nasa gitna na ng sayawan at isinasayaw na siya ni Adonis. Maraming kababaihan ang nakatingin sa kanila noon at naiinggit kaya naman hiyang-hiya din si nanay. Yumuko siya at iniwasang titigan sa mata si Adonis. Makalipas ang ilang minuto ay nagsalita ito at sinabing kung pwede raw ba niyang ayain si nanay na lumabas pagkatapos ng sayawan na yon. Hindi alam ni nanay kung bakit hindi siya makatanggi. Kahit tumututol ang isip niya, kusang umoo umano yung bibig niya. Naging sunod-sunuran umano siya habang inaakay siya ni Adonis palabas ng sayawan. Natigilan lamang umano siya sa paglalakad at parang bumalik siya sa sarili nang maramdaman niyang may humawak sa kaliwang braso niya. Paglingon niya, nakita niya yung galit na mukha ni Tito Noli. Pinandilatan umano siya nito ng mata kaya naman dali-dali niyang hinila ang kamay niyang hawak ni Adonis noon. Sinabihan niyang binata na hindi siya pwedeng sumama sa kanya sa labas gawa ng may ipinag-uutos sa kanya yung kuya niya. Nagkatitigan umano noon si Tito Noli at Adonis na para bang nagsusukatan sila ng pagkalalaki. Maya-maya, ngumiti si Adonis at nagpaalam ng umalis. Bago umano nakaalis si Adonis ay nakita ni nanay na may babaeng lumapit sa kanya. Yun na umano ang kasama nito hanggang sa matapos ang sayawan.
Hating gabi na nang umuwi sina nanay at tito dahil napasarap ang pakikipagkwentuhan ni tito sa kababata niya. Tahimik na umano ang paligid nun. Tanging mga tahol ng aso na lamang ang naririnig nila habang tinatahak nila yung madilim na daan pauwi sa kanila. Nung malapit na sila sa bahay ni Adonis, meron silang narinig na sigaw ng isang babae. Napatingin sila sa direksyon kung saan nila narinig yung boses na yon. Halos lumuwa ang mga mata nila nang makita ang isang kakaibang nilalang na nasa mahigit 7 talampakan ng tangkad. Maputla ito, mapupula mata, patulis ang malalagari nitong ngipin. Mahaba ang bias nito sa kamay pati na rin yung mga binti niya. Sa estilo ng paa niya ay parang kaya nitong tumalon ng ubod ng taas nun. Hindi lamang yun ang ikinagulat nila, Sir Seth, kundi dahil may buhat-buhat itong babae na unti-unting nawawalan ng malay nun. Yung babaeng yun ay walang iba kundi yung kasakasama ni Adonis sa sayawan. Yun yung babaeng kusang lumapit sa kanya. Noong makarinig sila ng mga kaluskos ay napatago na lamang sila ni Tito Noli sa likod ng malaking puno sa gilid ng daan. Dahan-dahan naman silang sumilip at doon ay nakita nilang bumukas yung pintuan ng bahay ni na Adonis at lumabas mula roon yung nanay at tatay nito. Tumingin-tingin sila sa paligid nun. Mabuti na lang at hindi nila nakita si nanay at tito. Nang masiguro nila na wala ng tao ay may inilabas silang maliit na botelya. Meron itong laman na parang langis nun. Ito ang kakaiba. Ininom nila yon at yung kalahati ay ipinahid nila sa kanilang katawan. Kitang-kita umano ni nanay kung paano unti-unting nagpalit ng anyo ang mag-asawang yon. Nag-iba ng kulay ang mga balat nila at unti-unting humaba ang mga bias nila sa kamay at paa. At mula roon sa pwesto nila ay tanaw na tanaw ni nanay yung pag-iiba ng kulay ng mga mata nila at paglabas ng matutulis nilang pangil. Makalipas lamang ang mahigit 1 minuto ay naging kamukha na ng mga yon yung nilalang na nakita nilang may bitbit na babae. Doon na nasiguro ni nanay na galing nga sa pamilya ng mga aswang ang lalaking hinahangaan nila. Marahil, yung una nilang nakitang aswang ay walang iba kundi ang makisig na si Adonis. Munti ka na umanong napasigaw si nanay nun, kundi lamang tinakpan ni Tito Noli ang bibig niya. Paano kasi? Nasaksiyan nila kung paano lapain ng 3 nilalang yung babaeng naging biktima nila ng gabing yon. Inuna nila yung leeg kung saan nagsalit-salitan pa sila sa pagsipsip ng dugo nito na umaagos mula sa sugat. Halos lahat na yata ng santo ay natawag na roon ni nanay at tito. Tahimik na lamang umano silang umiiyak dahil sa matinding takot na lumalamon sa kanila. Medyo napanatag lang daw sila nang makitang tumalon-talon papalayo yung mga nilalang. Nagpunta sila sa madilim at masukal na bahagi ng daan na patungo sa may kakahuyan. Siguro, doon nila ipagpapatuloy ang paglantak sa biktima nila. Sinamantala uman nila ang pagkakataong yon. Tinakbo nila yung daan pauwi sa bahay nila. At nang makarating sila sa bahay ay pareho silang umahangos dahil sa matinding takot at pagod nun. Gulat na gulat noon sina lolo at lola gawa ng naalimpungatan sila dahil sa ingay na gawa ni nanay at tito. Mas lalo silang kinabahan nang makitang umiiyak yung dalawa. Kaagad umanong yumakap si nanay kay lola noon habang wala pa rin siyang tigil sa pag-iyak. At ramdam pa rin niya ang panginginig ng buong katawan niya.
Si Tito Noli na lamang umano noon ang nagkwento sa kanila tungkol sa nasaksiyan nilang magkapatid. Sinasabi ko na nga bang aswang yung pamilyang yan eh. Sabi pa ni Lolo. Doon naisip ni Nanay na kung hindi lang siya napigilan ni Tito Noli na sumama kay Adonis, marahil siya ang pinagpipiesta ng mga nilalang na yon doon sa may kakahuyan. Nang gabi rin yon, ay inilabas ni Lolo mula sa lumang baol yung buntot pagi na nakatago ron, maging yung mga punyal at kampilan na gawa sa tanso. Ang mga kagamitang yon ay nanggaling pa sa lolo ng lola ko na isang antingero at mahusay pagdating sa pakikipaglaban sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Nang gabing yon ay hindi umano makatulog si Nanay. Kaya naman nakiusap ito kina Lolo at Lola na tumabi muna sa higaan nila. Malaki at malapad naman yung papag kaya naman kasyang-kasya silang tatlo ron. Nang sumapit ang madaling araw, mga pasado 3:00 noon nang bigla na lamang may narinig si Nanay na naglalakad sa gilid ng kanilang bahay. Maingay umano ang mga yabag kaya naman dinig na dinig yon. Lalo pat tahimik ang paligid. Maya-maya, may narinig na rin siyang naglalakad sa mismong itaas ng kanilang bubungan. Napataklob na lamang ng kumot si Nanay nang makita ang anino ng malaking nilalang mula sa kanilang bintana na natatakpan lamang ng matamatang kawayan at manipis na tolda. Kitang-kita umano roon yung anino ng aswang na nakita nila at naramdaman ni Nanay ang paggalaw ni Lolo at Lola. Alam niyang katulad niya ay nagising din ang mga yon. Tumayo umano noon si Lolo at kinuha mula sa ilalim ng kanilang higaan yung malaking itak na gawa sa tanso. Isinukbit din niya sa kanyang salawal yung buntot ng pagi na kargado sa mga dasal at orasyon. Lumabas noon sa bahay si Lolo. Walang takot siyang humarap sa 3 nilalang na nakatayo sa tapat ng kanilang bintana. Si Lolo na mismo ang nakakita sa katakot-takot na itsura ni na Adonis at ang pamilya nito. Kung ayaw niyo magkamatayan tayo, umalis na kayo rito. Pagalit na sigaw ni Lola na umabot raw sa pandinig ni Nanay. Tanging mga angil at tatungal lamang umano ang isinagot ng mga nilalang na yon. Nang akmang susugod na umano sila, ay doon naman inilabas ni Lolo yung tansong kampilan at yung buntot ng pagi. Isa sa mga yun ang nasugatan niya gamit ang hawak na patalim. Hinataw rin niya yon ng buntot pagi na nag-iwan ng latay na hindi nagtagal ay naging lapnos. Bawat hampas ng buntot pagi ay umuusok ang sugat at nag-iiwan ng mga markang tila ba na paso. Dahil doon ay umatras daw ang mga nilalang na yon. Tumakbo sila pabalik sa masukal na kakahuyan. Kinabukasan, gaya ng inaasahan nila, isang babae na naman umano ang pinaghahanap ng mga otoridad. Kaagad umanong nakilala ni Nanay at Tito yung litratong hawak ng mga pulis. Yun ang babaeng naging biktima ni Adonis at ng mga magulang nito. Nang oras na yun gusto na umano talagang magsumbong ni Tito Noli sa mga pulis pero pinigilan siya ni Lolo. Sinabihan siya nito na huwag na lamang daw makialam dahil baka sila pa ang balikan ng aswang. Isa pa, bukod sa wala silang ebidensya na magtuturo kay Adonis at sa pamilya nito, hinding-hindi maniniwala ang mga kinauukulan kung ipapahayag nilang mga aswang ang mag-anak at sila ang nambibiktima sa mga nawawalang kababaihan. Nanatiling tikom ang bibig nila kahit pa kating-kati na raw silang magsalita. Naging isang malaking trauma kay Nanay yung mga nangyaring yon. Kung minsan ay nagiging bangungot pa sa kanya. Isang hapon, habang naglalabas si Nanay sa ilog, bigla na lamang siyang nilapitan ni Adonis.
bagay na labis niyang ikinatakot. Nang makita niya ang binata ay muli na namang nanumbalik yung panginginig ng kanyang tuhod. Kung noon ay nanginginig siya dahil sa kilig nun, na mga oras na yun ay wala siyang ibang nararamdaman kundi ang matinding takot. Gaano man katamis yung ngiti na ipinukol sa kanya ng binata, hindi ito umubra pa. Pinilit niyang itinago ang takot para hindi nito mahalata na alam na niya ang tinatago nitong sikreto. Sa kabila ng maamo nitong muka, ay may nakakubling katakot-takot at walang awang nilalang. Tumingin-tingin umano sa paligid si nanay nun. Nang makita niyang marami pang tao na tulad niya naglalabas sa ilog, medyo nawala yung takot niya. Pinilit niyang kausapin ng normal si Adonis kahit pa halos mga talna yung mga labi niya noon. Nagulat umano siya nung ipakita sa kanya ni Adonis yung bagay na itinatago nito sa likuran niya. Isang bugkos yun ng pulang rosas. Sinabihan umano niya si nanay na kung pwedeng umakyat siya ng ligaw rito. Humugot pa raw ito at sinabing simula nang makita niya si nanay doon sa sayawan, nahulog na umano ang loob nito sa kanya. Tinanggap ni nanay ang mga bulaklak pero sinabi niya rito na hindi pa siya pwedeng magpaligaw dahil 17 anyos pa lamang ito. Masyado pang bata. Pero kung hindi lang daw talaga aswang si Adonis, Sirsa, baka ng oras daw na yon. Sinagot na siya ni nanay. Nagmadaling umuwi si nanay sa bahay para ikwento kina lolo yung tungkol sa panliligaw sa kanya ni Adonis. Alam naman ni nanay na ginagamit lamang ni Adonis ang karisma nito para makakuha ng bagong biktima. Nang malaman umano to ni lolo, ay muli nitong hinasa ang tansong kampilan. Nagdala rin siya ng buntot ng pagi. Dumakot din siya ng asin at tabo, saka ibinulsa sa kanyang pantalon. Wala umanong nakapigil kay lolo nang magtungo ito sa mismong bahay ni na Adonis. Buong lakas niyang kinatok ang pinto hanggang sa buksan niyo ng nanay ni Adonis. Hindi na nagpaligoy-ligoy si lolo. Binantaan niya ang mag-anak na kung hindi pa sila aalis sa lugar na yon, ay mapipilitan na siyang ipaalam sa lahat ang sikretong itinatago nila. Nagbanta rin siya na papatayin si Adonis gamit yung tansong kampilan at mga pangontrang hawak niya. Simula ng araw na magtungo roon si lolo, ay hindi na raw nakita ni nanay si Adonis. Nabalitaan na lamang umano nila na nag-alsabalutan na ang mag-anak at sa pilitang ibinenta ang bahay, lupa at mga ari-arian nila sa lugar na yon. Marahil ay natakot sila sa ginawang pagbabanta ni lolo. Nawala man sila Adonis sa lugar at gumaan ang pakiramdam ni nanay at hindi na natakot pa. Mapapaisip ka talaga minsan kung saan ba nagpunta sina Adonis nun. At kung may ibang lugar ba silang tiniran, kung saan makakapangbiktima ulit ang pamilyang yon.